Binibining Aliyah. Ako naman si Binibining Jemarie. Ako naman si Binibining Ronalyn. Ako naman si Binibining Lovejoy. At ako naman si Ginoong Chinmar. At ako naman si Ginoong Valiente. At ako naman si Binibining Novi Jane. At ako naman si Ginoong Junray Baslan. At ito ang aming instructional materials! Para sa kaalaman ng lahat, ang instructional materials ay ginagamit ng isang guro upang maging interaktibo ang kanyang pagtuturo. Ito ay nagbibigay ng interes at nagbibigay buhay sa kanyang klase. Ang iba't ibang bahagi ng instructional materials ay nagbibigay o nagtataglay ng iba't ibang tungkulin upang maging epektibo at interaktibo ang kanyang pagtuturo. Para sa pagsasanay, ang ginamit naming instructional materials ay ang mga tool para sa larong Pinoy Henyo. Ang instructional materials na ito ay nakapaghihikayat sa mga mag-aaral na makapag-isip sa labas ng kahon at magbigay ng mga ideya para mahulaan ang mga salita sa larong ito. Sa pagganyak naman, ginamit namin ay ang chart at scoreboard sa palarong Family Feud. So ang paggamit ng Family Feud bilang instructional materials ay isang mabisang paraan upang ang gawain ay maging mas masaya at maging mas interaktibo sa proseso ng pagkatuto. So ang larong Family Feud ay nakapagbibigay interes sa mga mag-aaral na makibahagi sa loob ng klase. Sa tulong rin ng instruction material na ito, ay mas magiging maayos ang daloy ng laro. So sa larong ito ay ginagamit ang mga tanong na may kaugnay sa paksa o aralin upang hikayatin ang mga mag-aaral na makilahok, mag-isip ng mabilis at makipagtulungan sa kanilang mga kaklase. Sa layuning bahagi naman ay ginamit ang instructional materials na tinatawag nating pull chart. Ang pull chart ay isang kasangkapan na tumutulong sa atin upang mapakita at mapabatid sa ating mga mag-aaral ang ating mga layunin. Ito ay parang isang roadmap na nagpapakita sa atin na pinakamabilis at pinakamadaling paraan upang matukoy ang ating mga layunin. Ang bahagi ng pagtatalakay ay isa sa pinaka-focus ng instructional materials na kung saan ay kinakailangan ng mas maipakita na malinaw at maunawaan ng maayos ng mga mag-aaral, ang nilalaman at ang talakayan. Kaya, ang ginamit naming instructional materials ay isang plain chart lamang na kung saan mas nakapokus ang mga mag-aaral sa nilalaman nito na walang nakaagaw pansin sa paningin at isip ng mga mag-aaral. Ang instructional materials na ginagamit sa baging paglalapat ay ang roleta. Ang roleta ay isa sa pinakamadali at pinakamahalagang tool para sa larong spin the wheel. Ang tool na ito ay mas nagbibigay intense sa mga mag-aaral na ihanda ang kanilang sarili sa pagbuo ng kanilang mga kaalaman na naaayon sa naturo ng roleta. Mas magiging epektibo rin ito upang maging pantay ang pagpili ng mga salitang sasagutan ng mga mag-aaral. Ang instructional na ginagamit namin sa bahagi ng pagtataya at takdang aralin ay plain chart lamang na kung saan mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang makikitang panuto para sa pagtataya. Gayon din ang kasunduan. Hindi na ito ginagamitan ng maraming disenyo nang sa ganon ay maging focus ng mga mag-aaral ang nakapaskil na panuto para sa gawain. Lagi po nating tatandaan, mahalagang isaalang-alang natin ang paggamit ng tamang instructional materials sa ating pagtuturo na naayon rin sa ating mga gawain at paksa. Kung saan ay hindi rin ito nailalayo sa layunin natin at sa ganon ay mas maging epektibo at interaktibo ang ating pagtuturo sa loob ng klase.